Inumpisahan na namin ni Di na gawing paunti-unti itong kabilang pitak ng aming kulungan. Dahil nga noong mga nakaraan, nung unang gawa namin dito sa unang pitak namin, ay nagpatulong kami sa aming kapatid na si Richard. Ngayon kahit paano inatok yan na ni Di kung paano gawin para tipid labor na rin. Nag-aarimuhunan, alam nyo na. Kaya ngayon itsatsagain namin gawin itong kabilang pitak. Sabi nga paano matututo kung palaging iaasa sa iba. At paminsan-minsan may mga bagay na kahit hindi mo nakasanayan ay kailangan mo din talagang matutunan. At pagkagawa nga ng unang pitak naming kulungan ay gumawa na rin agad dito si Di ng hukay para lagayan ng mga dumi kapag kami ay naglilinis. Nagumpisa na rin agad si Di ng paglalagay ng mga hollow blocks. Talagang tsinatsaga namin yan mga kagala. Habang ako naman ay bahagyan tumutulong-tulong sa kanya sa paghahakot ng semento. Kahit kukunti ang aking nahakot, ang mahalaga ay nakakatulong pa rin sa kanya kasi malaking bagay din mga kagala yung kapag ako ay naghahakot para sa kanya. Para tuloy-tuloy lang yung kanyang paggagawa. Pero kapag mabigat na at kailangan talaga niyang medyo marami, siya naman yung nagbubuhat. Pero kapag kunti-kunti lang at kailangan talaga, ako na lang muna ang nagbubuhat para sa kanya. Dalawang patong nga lang mga kagala ng hollow blocks ang aming gagawin kasi sa pangalawang pitak na ito ay susubukan naman namin na steel matting ang aming ilalagay o obserbahan namin kung alin na mas okay sa aming mga baboy. Kasi sabi namin kapag steel matting ay hindi masyadong mainit kumpara doon sa hollow blocks na medyo mataas pero talagang mainit para sa baboy at ramdam namin yun kapag kami ay naglilinis sa kanila. Kaya naman na makatapos na kami ng unang patong na aming ginagawa ay agad na rin kami ulit naghakot ng aming buhangin para maghalo ulit para sa pangalawang patong na aming gagawin. Hindi nga rin talaga ganun kadali ang paggagawa nito kaya lang sabi nga kapag nagtutulungan ay palaging magaan. Kaya kami kahit nahihirapan ay okay lang kasi masaya talaga kami na sadyang pinaghihirapan ang bawat gagawin namin dito sa aming kulungan. Kaya sabi nga tuloy-tuloy lang hanggang sa makaraos unti-unti lang at makukuha din namin ang aming mga gusto. May mga bagay naman kasi na talagang dapat hindi laging minamadali at kapag natapos naman yun ay maganda ang magiging resulta. Tinulungan ko na rin si Di sa paghahalo ng semento. Nung una ay ayaw pa niya akong patulungin kasi mahirap daw. Sabi ko nga, ikaw nga nakakaya mo, mahirap naman lagi mong suluhin kaya tulong na lang tayo. Yung tipong talagang kahit paunti-unti at least nakakabawas ang kanyang pagod. At pagkatapos ako na rin yung unti-unting naghahakot ng mga hollow blocks habang tuloy-tuloy lang ang kanyang paggawa para hindi na siya ganung naaabala. Habang ginagawa nga namin ito mga kagala, talaga naman ngang natutuwa kami at napapangiti. Sabi namin talaga nga namang nauunti-unti din namin na dati-dati talaga iniisip lang namin kung paano gawin ang mga ganitong bagay. Pero ngayon ito, kahit paano ay natatapos na namin. Kunting-kunti na nga lang ay halos matatapos na si D. Hindi nga lang pantay ang paggawa niya ng hollow blocks kasi dun sa likod niya na yon ay kailangan 3 patong ang dapat na gawin at dito sa bandang una at bandang kanan ay 2 patong lang kasi hindi pantay ang lupa. Malalim kasi mga kagala dun sa may palikod na yon. At ito na nga ang resulta ng aming unang ginawa, ang saya. At yung mga simentong natira ni D ay sayang naman kaya inilagay niya dito sa may harap ni Marites kasi maglalagay kami dyan ng drum para may patungan na rin. Dahil nga kaya kami ay nagmamadaling magawa na rin ang kabilang pitak mga kagala ay para mapaghiwalay na rin namin yung mga anak ni Marites at anak ni Lena. At ito na nga ang mga anak ni Marites, nakakatuwa na sila mga kagala, ang lalaki na nila parang kailan lang, saka ang sisigla nila. At ito naman ang mga anak ni Lena, ayan, sobrang kukulit na rin nila. Sayang nga lang kasi ganun talaga sa pagbababoy, nabawasan sila ng 3 kaya 7 na lang sila. Dahil hapon na kaya bukas naman namin ipagpapatuloy ang aming ginagawa. At ito nga kinabukasan, bago kami ni Di magpatuloy ay Tuesday. Every Tuesday talagang duty ako para samahan si Mama sa pag-aardsi niya. Sa kabilang iba yung barangay pa, malayo-layo pero okay lang, ganun talaga. Kailangan ko siyang samahan kasi hindi naman siya pwedeng maglakad at malayo. Pagkatapos namin ni Mamang mag-card, ito, nandito naman ang aking pamangkin. Duty na ulit ako para mag-alaga. Kasi yung pamangkin ko mga kagala, araw-araw yan iniiwan sa akin ng aking hipag. Okay lang naman, hindi naman siya nakakaabala kasi isa pa, masaya rin naman ako at nalilibang kami mag-asawa kapag nandito ang aming pamangkin. Kaya willing naman kami mag-alaga araw-araw habang sila ay may trabaho. Pagkatapos ko siyang pakainin, ay iiwan ko lang muna siya dito habang babalikan ko naman si Di sa aming ginagawa. At ito, nag-uumpisa na nga siya. Nakapagtambak na rin siya ng mga graba para dito sa bubuhusan ng aming semento. May mga tamsi din siya dyan na inilagay kasi yung semento na aming gagawin ay medyo pa-slide para ang tubig ay diretsuhan, hindi na i-stuck sa gitna. At habang si Di ay gumagawa, ako na ulit ang naghahakot-hakot ng semento para sa kanya. Talaga nga namang habang tumatagal ay unti-unti na din niyang nakakabisado at nahasa para din namang tunay Habang siya ay naghahakot kasi kailangan na niya na mas marami, ako rin naman ang unti-unting nakikisali-sali dito sa ginagawaan ni Di. Ako muna nagkakalat ng semento. At kapag siya ay nakapaghakot na ulit ng marami-rami, ay di palitan na ulit kami.
para yung pagod ay hindi lahat sa kanya. Nakakatuwa nga mga kagala kasi yung pag-uumpisa namin ng pakunti-kunti, ayan ngayon halos aabot na kami sa pakalahati. At pag abot ng pakalahati ay talagang adjust naman ulit para umabot sa talagang pahating-hati. Pero kahit mainit ang sikat ng araw ay hindi namin alintana kasi nga nalilibang naman kami sa aming ginagawa. At sabi nga namin, mairaos lang talaga namin ito ay iba-iba na. At ang aking alagang pamangkin nga inainip na sa bahay kaya naman sinundo ko at talaga namang ayan mahigpit din tagabantay sa kanyang at napakautita. Sabi niya kung matagal pa daw, paano daw gawin yun, paano daw nagawa ni Di ng ganun. Ang daming tanong kaya nakakatuwa din naman siyang kasama. Naubos na ulit yung sumunod naming halong semento kaya naman ito naghahakot na ulit kami para gumawa ng panibagong halo. Kunti na lang mga kagala, siguro mga huling halo na lang ito at kakasya na para dun sa aming ginagawa. Pinagtulungan na rin namin ulit ni Di yung pagpapala kasi nga kapag si Di lang mag-isa ay nahihirapan siyang haluin. Kaya naman lagi ko na lang siyang tinutuwangan para mas mapadali. Excited na nga kami mga kagala kasi nakikita na namin ang resulta ng aming maghapong ginawa. Oo mga kagala, halos maghapon namin yung ginawa kasi hindi pa naman nga kami ganung magaling at sanay sa paggagawa nito. Kaya para sa amin ay matagal talaga naming matapos pero okay lang basta mahalaga masaya kami sa aming nagawa ngayong maghapon. At ito na nga mga kagala ang pinali ng aming pangalawang araw na aming paggagawa dito sa aming pangalawang pitak. Yehey, thank you Lord. At na mga sumunod na araw kahit may trabaho si Di kapag umuwi siya tuwing hapon ay inuunti-unti namin ulit gawin ito namang para sa aming mga haligi. Ito na nga nag-uumpisa na si Di magbuhos. At bawat pagbubuhos niya ay talagang dapat mong dasikin mabuti para siguradong siksik yung semento nung nasa loob. Mahirap na magkaroon ng bakante. Pagkatapos sa aming magbuhos para sa aming mga haligi ay tuloy-tuloy na rin si Di sa paglalagay ng mga kahoy para sa mga pamakuan ng aming mga yero at sa mga pamakuan ng aming mga steel matting. Ayun na yung resulta para sa taas ng kanyang mga ginawa. At itong gilid naman na ito yung pagpapakuan ng kanyang mga steel matting. Dapat talaga masigurado niyang matitibay ang pagkakayapos ng steel bar para kapag ganitong nagpapako ka na ng mga steel matting ay matibay siya at hindi umaalog. Hindi rin niya tinitipid ang paglalagay ng mga pako kasi alam niyo na mga biik habang lumalaki ay lalo silang nagiging mas agresibo. At ito na nga kahit paano ay nakakausad-usad na ulit, nakakaabot na sa dulo. Yung mga ganitong dugtungan ay talagang binabaliko na lang niya kasi sabi niya para wala nang puputulin at ayan na yung resulta ng kanyang mga ginawa para sa steel matting. Dito na lang sa harap, kunting-kunti na lang ang pagpapako na aming gagawin at halos patapos na rin. Ang pagpapako naman mga kagala ng steel matting ay hindi naman ganun kahirap. Yun nga lang sa bawat paglalagay mo ay sisiguraduhin mo kung doon na talaga kasi mahirap na ulit bunutin ang pako kapag nakabaon na. At ito na nga mga kagala ang resulta ng paglalagay ni Di ng steel matting. Sa wakas natapos na rin. Naglagay din kami ng kahoy dito sa gitna kasi sabi namin parang medyo umaalog pa, kulang pa sa pundasyon. Kaya nagpako ulit kami ng panibago. Pagkatapos naman nun ay tuloy-tuloy na rin ginawa ni Di yung pinto para dito sa kulungan at ayan na siya. Halos tapos na talaga kami mga kagala kaya yung mga biik ay inilipat na din agad namin at total ilang araw na rin namang tuyo yung semento na inilagay namin dito sa lapag na ito. At ito na nga, nakakatuwa yung mga biik ang bibigat na kaya hirap na hirap din si Di itawid. Anak nga ni Lena ang napili naming ilagay dito dahil magagaan sila buhatin at hindi kami mahihirapang ilipat. At ito na nga, masusulo na rin nila ang mga kanya-kanya nilang kulungan. Tingnan nyo naman hindi halatang talagang enjoy na enjoy sila parehas. Nakakatuwa talaga silang tingnan mga kagala, kanya-kanyang takbuhan at talunan. Inabot na rin kami ng hapon kaya naman maglilinis na din kami nitong kulungan namin sabay magpapakain na. Ayan sobrang aamos talaga nila dahil sama-sama sila kanina. Itong pagbububong namin mga kagala ay mga 4 na araw pa bago namin gawin dahil doon palang makukumpleto ang mga gamit namin para sa aming bibilhin. Safe naman yung inilagay naming tuldapan samantala. Yun lang mga kagala, hanggang dito ko na lang tatapusin. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag mapapagod maghintay basta't may magandang patutunguhan at laging sasamahan ng dasal. Ingat kayo palagi mga kagala ko. Hanggang sa muli. Bye!